So good day sa inyo mga idol. So ngayong araw na ito ay nandito ako sa barangay Buso-Buso, Laurel, Batangas, na kung saan nga ay makikita natin yung Taal Volcano sa lugar na ito. At isa pa nga ay itong Laurel, Batangas ay nagtrending dahil nga doon sa nawawalang 34 na sabungero. Sinasabi nga nung nagiging witness ay dito raw itinapon yung 34 na mga sabungero. So ngayon ay nasa area tayo ng Laurel, Batangas, at ngayon nga ay pupuntahan din natin yung mismong crater ng Taal Volcano. Ayan, tingnan ninyo mga idol, nandito tayo. So ayan mga idol, yung Taal Volcano. Ito yung Taal Lake. Yan, napakalawak ng Taal Lake na yan. So ngayon ay gagamit tayo ng drone para magkaroon tayo ng access na makita yung crater mismo ng Taal Volcano at yung ilang lugar na rin dito sa Laurel Lake o dito sa Taal Lake. So tingnan na rin natin yan, yung mga tubig dito sa Laurel, Batangas. Yan, so punta natin ngayon yung Taal Volcano. Napakaraming ibon. Napakaraming ibon. Medyo taas tayo. Baka tamaan ng ibon yung ating drone. Yan o, ito naman yung nakikita nyo, ito yung mga cage, mga fish cage. Dito inaalagaan yung mga tilapia at bangus. At ito na nga yung Taal Lake, na kung saan nga ay sinasabing itinapon yung mga sabungero. So RIP doon sa mga naulilang pamilya ng sinasabing mga nawawalang sabungero. Yan o, napakaganda ng Taal Volcano. Tapos madamo na rin itong lugar ng Taal Volcano. So kahit siya ay pabuga-buga ng usok, ay makikita naman na okay na rin yung kapaligiran ng Taal Volcano. Walang bumubugang usok ngayong araw na ito sa bunganga mismo ng Taal Volcano. Ayan, so tahimik, wala tayong nakikitang pagbuga ng usok. Napakagandang pagmasdan itong lugar na ito. Kaya lang may itinatago itong lugar na ito. Bukod sa mapanganib, ang lugar na ito ay nababahiran na rin ng yung sinasabi nga na tinapon yung mga tao dito.
Meron nagsasabi na dito daw mismo itinapon mismo sa loob o dito sa bunganga ng Bulkang Taal. Pero sa akin ay hindi siguro dahil napakalayo niyang lugar na yan at napakahirap puntahan yan at napakataas nitong lugar na ito para maakyat ninyo yung bunganga mismo ng Bulkang Taal. So siguro hindi mangyayari yun dahil napakahirap ng daan papunta rito. At isa pa, tatawid pa kayo nung lake. So kailanganin pa ng mga bangka para makarating dito sa crater ng Bulkang Taal. Ayan, oh, kita yung mga sanog. Ang gandang pagmasdan. Grabe. Oh, napakaganda, oh. Ang ganda. Ayan, biruin mo kung pupunta ka dyan, napakahirap puntahan yan dahil dyan sa mga parang dinaanan ng lahar. Ano kaya mayroon dito sa bunganga ng taal na ito? Yan, nakikita na natin yung mismong crater. Ayan na. Wow. Oh, grabe. May mga kahoy na, oh. Oh, grabe, oh. Grabe ang itsura nito, oh. Nakakatakot. Ayan, oh. Oh, may butas pa rito. Wow. Grabe. Nakakamangha na nakakagulat itong area na ito. Oh. Para siyang kahoy na nabulok na inanay. Tapos ito nga yung bunganga. Walang lumalabas na usok. Nakita pa natin yung sa bunganga mismo. Wow, grabe, ah. Para tayong nasa ibang planeta. Yan, oh. Para tayong nasa ibang planeta nito, oh. Grabe yan. Nakakatakot pagmasdan, eh. Itong umuusok na ito, hindi ito nawawala dito. Palaging dito may lumalabas na usok sa area na ito. Hanggang dun. Tapos meron ditong maliit na isla. Yan sa gitna, oh. Isla dito, maliit. Parang putik na siya itong tubig. Tayo, hanapin ito. Grabe ang itsura, oh. Napakalalim nito, oh. Nakikita lang natin parang hindi siya malalim. Pero sa actual yan, sobrang lalim yan. Grabe. Grabe ang itsura. Walang tumutubo na ditong mga damo sa lugar na ito.
usok sa lugar na ito. Yan. Nakakatakot, kinakabahan ako. Nakakatakot dahil yung drone natin nasa bunganga mismo ng bulkan. Baka pag ito nag-crash, wala na tayong magagawa rito. Nanginginig yung kamay ko. Oh. Yan, oh. Grabe ang usok nito, oh. Nakakatakot. Malakas palang usok nito. Tingin lang natin sa malayo ay mahina. Ouch, nakakatakot. Nakakabahan ako. Grabe ang tsura. Hala. Grabe yan. Grabe ang itsura, guys. Nakakatakot. Tingnan nyo naman yung itsura nito. Kulay itim yung lupa dahil sa sobrang init ay nasusunog itong paligid ng Bulkang Taal. Grabe mga idol, so nasa gitna tayo o nasa bunganga tayo mismo ng Bulkang Taal. Natatakot ako dahil yung drone natin nandito mismo sa bunganga, na kapag nagkaroon ito ng aberya ay goodbye ang ating drone. Hindi tayo makapunta dyan dahil bawal pumunta ang mga tao dito. Itong Bulkang Taal ngang ito ay meron daw itong 47 crater dito sa lugar na ito. Yan, hanap tayo ng ibang crater kung meron tayong makikita nga. Ito, crater din to. Grabe. Yan, crater din to. Mukhang bulkan din siya, oh. Maliit nga lang. Napakaganda niyang pagmasdan, pero nakakatakot. Kasi para tayong nasa ibang planeta. Ayan, crater nga ito, oh. May tubig din yung gitna. Oh, napakalaki rin ito, oh, sa malapitan. Oh, iba naman yung kulay ng lupa dito. Kulay red. Yan, oh. Oh. Kulay red yung ano dito. Dalawa. Grabe, oh. Grabe, ang lalim pala nito. Oh. Oops. Ang lalim, oh, nasa gitna tayo. Ano?
Lalim pala nito, tingin lang natin ay maliit. Alright, ngayon ay babalik na tayo dahil low battery na tayo. 47% na lang yung battery natin, so baka hindi tayo makauwi kapag nag-ikot-ikot pa tayo dito. Yan. Maraming salamat, Taal Volcano. Napakagandang pagmasdan. Tapos sinasabi pa nga na dito nga itinapon yung mga tao, no? So grabe naman dito sa lake na ito. Kinikilabutan ako pag naisip ko yun na ganun nga na may itinapon dito. Nakakaawa naman. Yan, oh. Ang daming fish cage dito. Okay, so nasa 38% na lang yung ating battery. So sana makauwi yung ating drone. Yan, no? So ngayon ayan, nandito ako sa lugar na ito. Ang daming ibon. Huwag kayong sasalpok sa drone. Mahirap sumisid dyan. Yan, napakalalim nitong tubig ng Taal Lake na ito.
Alright, salamat naman at yung drone natin ay nakauwi mula doon sa bunganga ng Taal Volcano. So napakaswerte pa rin natin dahil binalikan tayo ng ating drone.